Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Meron po ako na akong balita. Ang sabi nga dito, si VP Sara ho, kaya raw po nanatili doon sa loob ng Kongreso kahit na merong notice to vacate, gano'n, sinabihan na siya, ayaw niyang umalis. At nako, naalala nyo, nagsumulat pa siya, nagpaalam siya na siya raw po ay mag-jogging. Diba? O, ngayon, ito ho yung article na tila baga gusto niya pong gawin na mag-ala Juan Ponce Enrile na pineke ang kanyang ambush para magkaroon ng justification na maideklara o maiproklama ang martial law. Nasa libro niya yan inamin niya yan And then, ito rin naman pong si Ninoy Aquino na alam niya na ho na may banta sa buhay niya, hindi ho ba in-announce niya na sabi niya, I'm wearing a vest. So, if you want to kill me, sabi niya, kung gusto niyo akong syuktiin, kailangan niyo akong barilin mula sa leeg. Ayun, tumba. Okay? So ngayon, to, pansinin niyo rin rito ha, pilit na ikinokonek ni Sara ang kanyang sarili dito po kay Benigno Aquino. Sabi niya ha, ngayon ang tanong ko sa administrasyon, ito bang revenge from the grave? Sabi niya. A crime? Krimen ba to? So sabi niya, so I have to die first. They have to kill me first. Nako. So kailangan kong madedo muna. Oh, kailangan nila akong ipatumba muna. Sabi niya. Sabi niya, so now, they can't kill me anymore unless they want to die. Sabi niya, so hindi na nila ako mapapasyukte kasi unless gusto nilang mamatay. Gago lang talagang mag-isip ano. Puro patay-patay. Yan. Remember, they are dapat yan known Seminay, ano ba? Diba? Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Nax. So mga aligasyon po ito noon kay Apo Lakay, yung presidente nung kapanahunan niya bilang presidente ng Pilipinas. Etong pangatlo, sa baba, sabi niya, ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. 'Di ba? So pilit niya talagang ikinokonek yung sarili niya na I will be a Ninoy Aquino 2.0. 'Di ba? Na ako ay ipapatumba. O kaya lang siya kasi meron siyang counter attack. Nagbilin siya na pag ako itinumba, wag mo silang tigilan, syuktiin mo yan. Yan tatlog yan. Oh. Yun lang daw po ang hindi nagawa ni Ninoy. Hindi siya nakapagbilin. Siya nakapagbilin, kaya nakakasiguro siya, hindi daw siya tutuluyan. Hanep no? Kasi, susunod yung tatlo. So, kumbaga, 1 down Sara, and then 3 will follow. PBBM, Attorney Liza, and SMR. Hanep. Diba? Ang husay ng utak, pagdating sa patayan. Sabi niya, but you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Oo! So, kumbaga, si Ninoy bobo. 'Di ba? Kasi hindi nakapagbilin. Nako, mga dilawan, grabe pagtingin kay kay Ninoy 'di ba? Ganun kasi talaga ibig sabihin unless meron kayong ibang interpretation dito. Sabi nga sa inyo, ingot ako sa English Oh, sabi niya, Benigno Aquino Jr. na ano ho ang failure ni Ninoy, hindi siya nakapagbilin. Na kapag may ginawa sa kanya, 'di ba? Iganti mo ko. Ubusin mo sila. Walang ganun si Ninoy. Oh. 'Di ba? Kasi ang mali ni Ninoy, sinabi niya kung saan siya dapat tamaan. Ngayon, sabi niya, si Ninoy Aquino, hindi si Sara Duterte. Grabe. Ito yung balita. No? Siningit ko lang yun Kaya ayaw umalis. Sara Duterte reportedly planned. Plinano po niya yung pagsyukti sa kanyang sarili. Ano yun? Ano yun? Drama ito? Na merong style ano ba to? Syukti me.
'Di ba? Tumbami, pero slight lang. Ngayon, tingnan niyo 'to. So rito sa balita sabi, VP Sara Duterte reportedly planned to stage an tutut attempt to herself inside the Patasang Pambansa to court public sympathy amid congressional scrutiny. Yun naman pala eh. 'Di ba? Kasi may paparating nga pong hearing eh. Nakatapos na yung hearing kung saan ikinanta siya ni Zulaika Lopez na kanyang chief of staff at nandoon na nga na detain. So ibig sabihin, Lunes na darating, which is nangyari na nga, pahaharapin 'yan, 'di ba? Kaya kinailangan nilang mailabas doon sa loob. Pero meron pa pala siyang isang plano raw. Ayon dito sa politiko ha, hindi ho sa akin. Oh, plinano niya raw na may mangyari sa kanya. Pero siyempre, slight lang yon. Para lang yung style ni Enrile magkaroon ng dahilan para maiproklama ang ML. Sa kanya naman, para magalit ang taong bayan sa gobyerno, kay SMR at kay PBBM at Attorney Lisa. Ba't paborito din yung tirahin si Attorney Lisa? Di ba? O, sabi rito, ah, di ba ininsist niya na manatili doon kahit nalagpas na nga siya ng ng visiting hours eh. Ang ginawa niya, dumiretso siya sa office ni Pulong. Sabi, Sara allegedly wanted to be toot inside Batasang Pambansa while taking a walk to prove the threat to her life is legitimate. And such an attempt would also implicate SMR since it would appear that he wanted to toot inside his turf. Grabe, no? Para masira po ang pangalan ni SMR. And therefore, matatanggal po siya sa pagiging House Speaker. And therefore, mapapakulong nila si SMR. And therefore, nako, ano na kaya mangyayari kay SMR? Mabuhay pa kaya ito? Makaabot pa kaya ito ng darating na halalan? 'Di ba? Sa stress na dadanasin niya o sa ganitong klaseng plano. Ito pa, Sara made no secret of her animosity with Martin. So, an to try within Batasan would give her good press while putting the speaker in a bad light. Ganoon naman talaga mangyayari. Sabi, ito nga, kaya nga sabi ng House is nilagay nila sa security risk ang buong Kongreso sa pagpupumilit ng Vice Presidente. Grabe, no? Manirahan. Oh, sa loob. May notice pa tayong natanggap noong Biyernes. Walking exercise raw si Vice Presidente sa loob ng Batasan Complex. Tapos meron pa lang meron pa lang kinausap na gano'n, magtutumba sa kanya. So, ganito yung mangyari dito. Naglalakad. Biglang, parang yung kay Trump, di ba? Kaya lang yung sa kanya, hindi tatama. Oh. Kasi baka pag tinamaan niya yun, mabugbog niya yun. So, paano lang shh, nako, may pumutok, may ganun. Ayan na, yari na ngayon. Di ba? Pag-iinitan na ngayon dito, si SMR, na pinatira ni SMR, yari lahat ng mga gwardiya ng Kongreso, kawawa naman yung mga yan. Oh, tapos i-implicate nila ngayon, ito ay utos ni BBM. Tragesyari na. At ang si BBM ay under desire ng kanyang asawa, ang promotor talaga nitong mastermind ay si Lisa Marcos. O di tatlo sila ngayon sa loob ng kulungan. Si BBM po, hindi mo na makukulong. Ipapa-impeach muna nila. Oh. Diba? Kakasuhan muna. Tapos si ipapa-impeach. Grabe yung plano nila ha. 'Di ba? Grabe yung sama ng ugali. Hindi man lamang tawag dito, mahintay ang panahon. Number 1 ka na sa survey Inday. Kung meron kang dapat banatan si Raffy Tulfo. Bakit hindi mo banatan si Raffy Tulfo? Siya ang potensyal mong makalaban sa 2028. Oh, takot kayo no, baka kayo matulfo. Ay nako, grabe.
Ay naku, nakakadismaya yung sinuportahan natin noon nung, kampanya. Akala natin, magaling para sa unity, hindi ho pala, 'di ba? Ay naku, iwan na nga natin